Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 11. And ang topic po natin for today is paano sumamba ng ayon sa utos ng Diyos. Charismatic ba? So, ang verse po natin for today is Mark chapter 7 verse 6 to 7. Bakit po mabasahin? Dahil dito po sa verse na to, yung context po nito is si Mark ay kino-quote si Isaiah. So he replied, Isaiah was right when he prophesies about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So, sinasabi po dito ni Mark na nawala na ang dami pong tao na nag-worship or nagkasabi na ganito ganyan sila sa Panginoon, pero yung action is hindi po nakikita sa kanila mismo. And of course, kaya nga po niya kinote si Isaiah dito kasi sabi niya yung nakikita niya yung mga Israelites na kunwaring ino-honor ang ating Panginoon through their words, through their mouth, through their lips, sa kanilang salita, pero yung gawa is wala, diba? Pero yung mga puso nila is wala doon sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga po ng charismatic. So, anong ibig sabihin ng charismatic po na to? Charismatic movement, a term referring to any groups or people that trace their historical origin to the charismatic renewal movement of 1960s to 1970s. Charismatic churches emphasize the spirit and spiritual gifts kasi nga po naging dry na po yung pag-aaral sa or yung pagsamba o parang ganon sa yung nangyari sa 1960s and 1970s. So that's why the Roman Catholic Church gumawa po sa charismatic movement. Ibig sabihin yung mga ritual na pampagana, pero tatalakayin pa natin sa teaching na worshiping God involves the intellect. So, ibig sabihin, hindi lang po dapat puro emotions, kundi nag-aaral din po tayo ng theology. Kasi hindi ba, hindi man po pwede samba lang po tayo ng samba, pero di man po natin kilala yung sinasamba natin. So that is why, kailangan po natin kilalanin ng ating Panginoon, hindi lang po yung puro emotions, para malaman din po natin kung ano yung mga tamang gawin, maling gawin, di ba? Hindi man po tayo nasamba sa di nating kilala or nagiging routine na lang, kaya tayo po nasamba, mali po yun. Second teaching po natin is worshiping God involves the emotions. Of course, hindi man din po pwede na puro ka lang aral, inaaral mo na talaga yung Biblia na to the point nawawala ng sarili mo sa pagsamba or yung heart mo sa pagsamba sa ating Panginoon, sa pagkilala sa Kanya, diba? Hindi ka lang dapat nakafocus sa facts sa Bible or yung mga context, background. Hindi lang po dapat yan. Hindi man dapat kabisado yung Bible, kundi sinasa puso mo yung turo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, sundin mo ako. Third teaching is worshiping God involves action. Hindi lang po natin pinapakita sa panlabas or hindi lang po natin pinapakita through our salita, pero dapat rin na nag-reflect po sa atin yung pagkilala po natin sa ating Panginoon. First application is intellect. Avoid meaningless ritualistic worship. Ibig sabihin, wag lang po tayo yung ginagawa lang through routine, di ba? Na wala na po yung heart natin doon, or kailangan po na hindi po natin siya ginagawa through na nakasanayan lang. Of course, we must put always our heart in it. So, emotion, worship God from the heart. Hindi lang po puro intellect, hindi lang puro punta lang. Tama nga yung theology, tama nga yung pagkanta, tama nga yung sinasabi or pinipreach, pero kung puso mo wala naman ton, hindi mo rin iniintindi, hindi mo rin sinasa puso. Action, change your pattern and habits. Of course, kagaya nga po nung sa third teaching or last teaching, na kung mahal mo ang ating Panginoon, magbago ka, mag-reflect po sa iyo yun. So, ayun lang po. Maraming salamat. I hope na nakatulong po sa atin ang devotion na to. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 11. Ayun lang po. Maraming salamat and God bless.